Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapubulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa ating morning devotion, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan o pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay makikita sa unang Samuel. Unang Samuel, Kabanata 16, talatang 7, no? Ito ang sinasabi, sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob at buong pagtitiwala. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming lakas at pag-asa. Sa bawat panahon, sa iyo namin inahabilin ang lahat ng aming mga dalangin. Amin pong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. O Diyos na dakilang manggagamot, ipadama mo sa iyong mga pagkapalang kamay. Hipuin mo ang mga katawan na nanghihina, ang mga pusong nababalisa, at ang mga isipang napapagod. Bigyan mo sila ng lakas, kapayapaan, at pag-asa nagmumula sa iyo. Palakasin mo rin ang loob ng kanilang mga mahal sa buhay at gawing daluyan ng iyong habag ang mga doktor at tagapag-alaga. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang trabaho. Samahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang paglalakbay
at sa bawat gawain ng kanilang mga kamay. Ingatan mo sila sa anumang kapahamakan at bigyan mo sila ng karunungan sa pagpapasya, sipag sa paggawa at katapatan sa tungkulin. Naway maging daan ang kanilang trabaho upang maparangalan ka at maging pagpapala sa kanilang pamilya at sa kapwa. Amin ay nilalapit, O Diyos, ang mga kapatid naming mga OFW. Ama, yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig sa kabila ng kalayuan sa kanilang tahanan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob sa pagod, aliw sa pangungulila at proteksyon sa bawat araw. Ingatan mo sila sa kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas at panatilihin mo ang kanilang pananampalataya at pag-asa habang sila'y nagsasakripisyo para sa kinabukasan. Amin nilalapit ang aming bansa, Panginoon. Aming idinadalangin ang aming bansa, ang Pilipinas. Napagkalooban mo na po kami ng mga pinunong may takot sa iyo. May malasakit sa mamamayan at tapat sa paglilingkod. Hilumin mo ang mga sugat ng pagkakahati-hati. Itanim mo ang katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa aming bayan. Gabayan mo kami bilang isang sambahayan para lumalakad ng ayon sa iyong kalooban. Amin ding inilalapit ang aming mga kapatid na nasa laylayan ng lipunan. Maawaing Diyos, lingapin mo po ang aming mga mahihirap, nagugutom, walang tirahan, inaapi, at nakalilimutan ang lipunan. Ikaw ang kanilang pag-asa, O Diyos. Kapag ang mundo ay tumatalikod, pagkalooban mo sila ng sapat na pagkain, dignidad, at pagkakataon. Gamitin mo rin kami, Panginoon, bilang mga instrumento ng iyong awa at pagmamahal. Amin ang nilalapit sa inyo, Diyos, ang aming mga kapastoran na naglilingkod sa iyong iglesia. Ama, salamat po sa kanilang buhay at tapat na paglilingkod. Palakasin mo ang kanilang espiritu kapag sila'y napapagod at pinanghihinaan ng loob. Pagkalooban mo sila ng karunungan, katapatan sa iyong salita, at pusong mapagpakumbaba. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng kapayapaan at balutin mo sila ng iyong proteksyon laban sa anumang tukso at pagsubok. Naway ang kanilang buhay ay maging malinaw na patutuo ni Kristo sa iyong bayan. Panginoon, tinatanggap namin na ikaw ang may hawak ng aming buhay at ang aming kinabukasan. Salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sapagkat ikaw ay mabuti, tapat at maasahan magpakailanman. Amen. Ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, ang tumingin ang Diyos sa puso. Sa unang Samuel 16:7, ito ang sinabi niya, sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sa talatang ito, mga kapatid, binabago ng Diyos ang karaniwang pamantayan ng tao. Habang si Propeta Samuel ay humahanga sa anyo, tindig at lakas ng mga anak ni Jesse, malinaw na itinuwid ng Diyos ang kanyang pananaw.
hindi ang nakikita ng mata, ang batayan ng pagpili ng Diyos, kundi ang nilalaman ng puso. Sa mata ng tao, mga kapatid, mahalaga ang itsura. Oo, mahalaga ang itsura. Kakayahan, posisyon, at reputasyon. Ngunit sa mata ng Diyos, mas mahalaga ang katapatan, kababaang loob, at pagsunod, at pusong handang magpasakop sa kanyang kalooban. Ang konteksto ng talata ay napakahalaga. Hinahanap ni Samuel ang susunod na hari ng Israel matapos mabigo si Saul. Sa paningin ng tao, ang hari ay dapat matangkad, malakas, at kahanga-hanga katulad ni Saul. Ngunit ayaw ng Diyos na ulitin ang parihong pagkakamali. Ang kanyang hinahanap ay hindi panlabas na lakas, kundi panloob, panloob ng katapatan. Kaya pinili niya si David, isang batang pastol, hindi kilala at hindi man lang isinama sa unang pagpipilian, ngunit may pusong nakatuon sa Diyos. Ipinapakita ng unang Samuel 16:7 na ang puso ang sentro ng ating pagkatao. Dito nagmumula ang ating mga motibo, pasya, at pananampalataya. Maaring maayos ang ating panlabas na anyo, mga kapatid. Aktibo sa ating simbahan, mahusay magsalita, may posisyon o talento. Ngunit kung ang puso ay malayo sa Diyos, walang halaga ang lahat ng ito sa Kanya. Sa kabilang banda, mga kapatid, maaring simple at hindi kapansin-pansin ang isang tao. Ngunit kung ang kanyang puso ay tapat at handang sumunod, siya ay mahalaga at ginagamit ng Diyos. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay paanyaya sa sariling pagsusuri. Tayo ba ay nabubuhay upang magpakitang tao o nabubuhay upang kalugdan ng Diyos? Mas inuuna ba natin ang ating reputasyon kaysa sa ating relasyon sa Diyos? Ha? Inuuna ba natin yon? No? Inuuna ba natin ang ating reputasyon kaysa ating relasyon sa Diyos, sa Kanya? So, ang Diyos ay hindi nadadala ng panlabas, mga kapatid. Hindi nadala ng panlabas. Nakikita niya ang ating mga lihim at iniisip, tahimik na panalangin at tunay na layunin. Walang maitatago sa kanyang mga mata. Hamon din ang talatang ito, mga kapatid, sa paraan ng ating pagtingin sa kapwa. Madalas tayong humusga batay sa anyo ng tao, batay sa estado sa buhay, sa kakayahan. Ngunit, mga kapatid, pinaalalahanan tayo ng Diyos na tingnan ang kapwa sa pamagitan ng kanyang mga mata, na makita ang halaga ng isang pusong marunong magmahal, marunong magtiwala, at marunong maglingkod. Sa ganitong paraan, mga kapatid, natututo tayong pahalagahan ang hindi nakikita at igalang ang bawat isa bilang nilikha ng Diyos. Sa huli, mga kapatid, ang unang Samuel, Kabanata 16, talatang 7, ay mensahe ng pag-asa. Mensahe ng pag-asa.
Ipinapakita nito na may lugar sa plano ng Diyos ang bawat pusong tapat. Gaano man ito kaliit o hindi kapansin-pansin sa mata ng mundo, ang tanong ay hindi kung ano ang ating itsura sa harap ng tao, kundi kung ano ang kalagayan ng ating puso sa harap ng Diyos. Sapagkat kapag ang puso ay kanyang kinalugdan, ang buhay ay kanyang gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob sa hiningasab ng buhay at sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa banal na sandaling ito ng pahinga, pagninilay at muling paglapit sa inyo. Salamat sa retreat na naging daan upang ang bawat manggagawang pastor ng LCSMC ay makatlayo muna sa ingay ng gawain at muling marinig ang inyong tinig. O Panginoon, hinihiling namin na ang mga aral, katahimikan at karanasang naranasan nila sa retreat na ito ay manatiling buhay sa kanilang mga puso. Linisin ninyo ang kanilang isipan sa pagod, pangamba at pagkabigo. Palitan ninyo ito ng labagong lakas, pag-asa at sigla sa paglilingkod. Basbasan ninyo ang bawat manggagawa na ang kanilang pamilya, kalusugan at hanap buhay. Patatagin ninyo ang kanilang pananampalataya upang sa gitna ng hamon ng trabaho na at buhay, manatili silang tapat, masipag at mapagpakumbaba. Ipaalala ninyo sa kanila na ang kanilang paggawa ay hindi lamang para sa tao, kundi para sa inyo. At walang anumang paglilingkod na hindi ninyo nakikita. Panginoon, gawin niyo silang mga kasangkapan ng inyong pag-ibig at katarungan sa kanilang pinaglilingkurang mga iglesia. Naway maging liwanag sila sa kanilang kapwa, saksi ng kabutihan at halimbawa ng integridad at malasakit. Kapag sila'y muling bumalik sa kanilang iglesia, samahan ninyo sila sa bawat hakbang, desisyon at pagsubok. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang bunga ng retreat na ito. Kayo na po ang magpatuloy sa gawaing sinimula ninyo sa kanilang mga puso hanggang sa ito'y magbunga ng pagbabago sa kanilang buhay at sa komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Lahat ng ito ay aming inihahandog at ipinapanalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Naway pagpalain kayo at may kapayapaan at biyaya ng Diyos. Palakasin nawa kayo ng iyong gawain at panubayan sa bawat hakbang. At ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ay manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen at amen.